Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang plano ng mga ilang senador na magsampa ng kaso sa Korte Suprema laban sa 2025 national budget once na pirmahan ito ng Pangulong Marcos. Siyam na senador ang hindi pumirma sa BICAM report. At most likely itong siyam na ito, manggagaling ang magsasampa ng kaso laban sa budget sa Supreme Court. Okay? So, pakinggan natin itong balitang ito ng Net25. Then mamaya magbigay tayo ng reaksyon. Sino-sino yung mga senador na posibleng dudulog sa Supreme Court para i-question ang constitutionality ng 2025 budget. Mga senador sa Korte Suprema ang mga tinapyas na pondo sa higit sa 6 na trilyong pisong inaprobahang pambansang budget sa susunod na taon. Oras na malagda nito ni Pangulong Marcos Jr. Tiniyak naman ng mga mambabatas ang isa rito na zero budget para sa PhilHealth na anilay labag umano sa saligang batas. Si Mean Corbera, may live report. Mean. Alex, ikinukonsidera nga ng ilang senador na dumulog sa Korte Suprema para questionin ang ilang probisyon ng pambansang budget. Karamihan sa mga nagrereklamong senador na bulaga daw sa detalye ng budget dahil ibinigay ang mga impormasyon hinggil sa pinagtibay na pambansang budget noong pirmahan na mismo sa Bicameral Conference Committee. Dudulog ang ilang senador sa Korte Suprema para questionin ang detalye ng inaprobahang 2025 national budget na abot sa 6.352 trillion pesos. Yan ay kapag pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget na isusumite sa kanya ng Kongreso at hindi ibinito ang ilang questionabling probisyon. Ayon kay Senador Pia Cayetano, paglabag sa batas ang zero budget para sa Philippine Health Insurance Corporation. Sa ilalim niya ng sin tax law, dapat 80% ng revenue mula sa mga tobacco products at mga sugar sweetened beverages ay dapat ilaan sa PhilHealth para tulungan ang may hirap na pasyenteng walang pampagamot. Kinukwestiyon naman ni Senador Juan Miguel Zubiri ang pagtapyas ng 12 bilyong pisong pondo para sa Department of Education samantalang sa Article 5 ng 1987 Constitution, ang sektor ng edukasyon ang dapat prioridad at makakatanggap ng pinakamalaking pondo. Sa inaprobahang budget, aabot sa 1.1 trilyon ang alokasyon para sa DPWH. Mas mataas yan kumpara sa DepEd na may 737 billion. Almost 42 billion on the education sector. So, sana po ma-remedy pa po ni Presidente yun. May veto powers po siya. Sabi nga po ni Senator Ping Lacson ay the President should exercise his veto powers on these line item budgets, no, of our different departments. So, sana ma-restore po uli yun. Kasi yung natanggal ay 10 billion on computerization. Dyan pa naman tayo mahina. Ang hina ng ating mga kabataan dahil wala silang access to computer systems, hindi nga sila marunong gumamit ng iba, gumamit ng computers. Isa rin sa inirereklamo ng senador ang tinanggal na pondo para sa Doppler radar at iba pang equipment ng DOST para sana mamonitor ang mga bagyo at kalamidad pero tinanggal sa BICAM. Umaasa si Zubiri na re-reviewing mabuti ng Pangulo ang detalye ng pambansang budget bago ito lagdaan at ikukonsidera ang pangailangan ng mga ahensyang tinamaan ng pagtatapyas ng budget. Ito siguro ang nakita ko na napakakonti ng institutional amendments na ginawa ng Senado for the different departments. Kasi for example, yung SUCs, talagang dinadagdag natin yung budget ng SUCs all throughout the health, PhilHealth position as well as education sector. All the others, and of course, medyo masama din ang loob ko sa modernization
ng AFP, modernization program ng AFP. During my time, nagbigay po kami ng 12B for the modernization of the AFP and the Coast Guard. Dito po nabawasan sila ng 15. 15 yan kasi 50 billion po. Nakasulat doon ay 50 billion. Ngayon is 35 billion. It was supposed to be 50 billion modernization fund. It's now 15 billion. I'm sorry, 35 billion. 15 ang nakaltas. So medyo masakit po para sa ating mga sundalo yan. Although, ang ginawa po daw nila, naglagay po sila dagdag allowance. Apila rin ni Senator Amy Marcos sa Pangulo, repasuhing mabuti ang pondo bago pirmahan. Pumalag si Marcos sa pagbabalik ng pondo sa ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP na una nang ipinatanggal. Ang pondoan niya ilalabas batay sa referral ng mga kongresista at senador at walang malinaw na guidelines paano ito ipapatupad. Kasi nangangapa kami sa dilim, papipirmahan sa'yo, yung total lang ang nandun, wala naman nakasaad na mga proyekto. Hindi naman namin alam kung ano laman nun, bibigyan ang tanging panawagan na lamang ay suriin ng maigi ng ating Pangulo at siya na lang ang magutos na ibalik yan. Kahit magtrabaho kami na walang problema. Alex, sa Miyerkules ngayong linggo ay ang huling araw ng sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero mungkahi ni Senator Amy Marcos kung rerepasuhin ng Pangulo at magdedesisyon na ibalik sa BICAM ang budget, handa raw magtrabaho ang mga senador para baguhin ang ilang detalye, partikular na yung mga provision na kinukosyon ng mga mamabatas. Alex. Oo, dahil batid natin na may ilang mga senador na hindi pumirma dun sa sa Bicameral Conference Committee. So mula doon, parang questionable yung naturang inaprubahan ng BICAM. So tingnan natin, Mean. Sige, maraming salamat sa iyo, Mean Corbera. Okay, so binilang ko yung hindi pumirma, siyam. Si Senator Zubiri pumirma. Kailang, sabi niya, hindi daw niya nabasa lahat at may narinig akong statement niya na parang nabudol siya. Parang gusto niyang bawiin yung perma niya. Kaya nagre-reklamo ngayon. So, ayan. Ang mga posible, narinig ko ng nagpahayag ng pagtutol sa BICAM report nito. Yan, si Senator Zubiri, Senator Pia Cayetano, si Senator Amy, si Senator Pimentel, Senator Bato de la Rosa, Senator Go. So ito, mga most likely, sana nga mag-join forces sila na magsampa ng reklamo sa Supreme Court para ma-declare na unconstitutional yung budget na yan. Ngayon ko lang nalaman na pati pala ang DOST, yung Pag-asa, tinanggalan ng pundo para makabili ng bagong equipment sa radar para mas lalong mapredict natin yung gaano kalakas ang bagyo, yung tubig. Napuperhisyo na tayo sa mga baha, kulang tayo ng warning equipments, tapos tapyasan mo pa ang budget ng Pag-asa. Ano ba yan? Grabe. So, nakakadismaya na ang nangyayari sa ating budgeting system, Ayun, PhilHealth, zero subsidy. Education, tinanggalan. AFP modernization, grabe. Ang tatapang nila na makipag-away sa China, sa West Philippine Sea. Ang gaganda yung mga promises nila na all-out support tayo sa armed forces, maglalaan tayo ng pundo para sa kapakanan ng sundalo, only to find out na tapyasan ng 15 billion ang AFP modernization. Ano ba talaga ang gusto ng gobyerno ito? Sapat na ba yung
pag-increase ng subsistence or daily food allowance ng sundalo, yun na lang ba? Magkano lang yun? Maliit lang yun, parang 2 billion lang ato yun, o less. Compared sa subsistence allowance, yung food allowance, compare mo sa nawala sa AAP modernization na 15 billion, to me, kawawa ang armed forces yung pagtapyas ng modernization fund na kailangan natin kung talagang gusto natin na maging self-reliant sa ating depensa. Dapat ipakita nila through budget, hindi yung tapyas sila ng tapyas. So, sana po ang mga minamahal naming senador, kayo na lang aming pag-asa. Dumulog po kayo sa Korte Suprema. Sana ang Korte Suprema naman mabilis na aksyonan ito para naman sa kapakanan ng mga pobreng mamamayan, lalo na sa PhilHealth, lalo na mga estudyante natin na tinapyasan ng budget, lalo na mga sundalo natin na nabawasan ng kanilang modernization fund, and then yung pag-asa, yung radar, kailangan natin para makapaghanda tayo sa pagdating ng mga bagyo at baha.